6:50 in the morning. Magandang umaga, Rina. Good morning, June. Maganda ba gising mo? Ako naman magtatanong sa'yo, balik ka na. Kasi lagi mo akong tinatanong. Parang gusto mo matulog eh. Gusto pa? Bitin pa ba? Bitin eh. Ako lagi akong maaga nagigising. Pero ano pa rin, tayo? Energetic pa rin. Dapat. Oo. Sa araw-araw, di ba? Bawat gising is a blessing. Kasi pagka hindi ka na energetic, hindi tayo dito. Siguro doon tayo sa baka sa himlayan tayo dapat magtrabaho pag hindi ka na energetic. Diba? Medyo naman. Ano ba himlayan? Himlayan yung tama ba ako? Libingan. Yun ba yun? Libingan? Uy, bago na yung DNR. Oh, Roy C. Matthew. Dating AFP chief siya noong 2009 na-appoint ni President Gloria Macapagal-Arroyo, di ba? At naging envoy naman. Oo, at second time na nag-appoint sila sa DNR ng isang AFP chief kasi before 2011 ba? Si Angelo Reyes. Nung namatay pa si Angelo Reyes. Na-interview ko yun sa Get Straight dati. Na-interview. Bago siya na pumanaw. Ayan. 2011 pala nung pumanaw siya, hindi siya na-appoint. Alright, magandang umaga mga kasangbahay. Ngayon po'y araw ng Martes, 9 ng Mayo 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Suriao. At ako naman si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Biktima ng aksidente sa motorsiklo sa Quezon City, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Former DENR Secretary Gina Lopez inihayag sa programang Get It Straight with Daniel Razon ang saloobin matapos i-reject ng Commission on Appointments. Dating AFP Chief of Staff at Special Envoy to the Middle East, Roy C. Matthew, itinalagang bagong kalihim ng DENR. Isa sa 4 na suspect sa April 28 Quiapo Blast na aresto na. Away pamilya, ugat ng pagpapasabog ayon sa investigasyon ng Manila Police District. Umano'y mastermind ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles planong gawing testigo matapos maabsuelto sa kasong serious illegal detention. War on drugs ng Administrasyong Duterte. Idinepensa ng delegasyon ng Pilipinas sa harap ng United Nations Human Rights Council. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki matapos sumemplang ang sinasakyang motorsiklo sa Quirino Highway, Quezon City kaninang madaling araw. Para sa detalye, narito ang hataw na balita ni Reynante Ponte live. Good morning, Reynante. Yes, good morning. Tunad sa ating mga kasangbahay, hindi nga makagalaw ng maayos si Arnold Gundayo, 23 anyos, nang maaksidente ito sa minamanehong motorsiklo sa Barangay Balong Bato, Corner Gonzales Drive, pasado 1:00 kaninang madaling araw. Nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team ang insidente at inassess ang kalagayan ng biktima. Nagtamo ito ng sugat sa kanang braso at pamamaga sa bibig na nilapatan ng pangunang lunas ng grupo. Pagkatapos ng first aid treatment, dinala na siya ng grupo sa Quezon City General Hospital. Ayon sa driver, isang kotse sa lugar, nasagi ng motorsiklo ang kanyang sasakyan nang tumilapon ito sa kalsada. Tapos pagkana niya, talagang matulin ang dating niya. Matulin. Nakailaw ako eh. Nakailaw ako. Ngayon, naratel siguro siya. Gumanong ganun yung sasakay niya eh. Tapos semplang na. Pagbabagsak na ganyan, umiikot yung motor. Tinamaan yung kotse ko naman sa unahan. June, dinala na sa Traffic Sector 6 ang motorsiklo ng biktima habang iniimbestigahan pa ang insidente. Mula sa Quezon City, ako si Reynante Ponte. Humahataw sa balita. Maraming salamat, Reynante Ponte. Inihayag ni dating DENR Secretary Gina Lopez ang kanyang mga saloobin matapos bigong makumpirma sa pwesto dahil sa hindi pagboto sa kanya ng mayorya ng Commission on Appointments. Ito ang hatol na balita ni Mirasol Abogadil. Ilang araw matapos ma-reject ng Commission on Appointments si Gina Lopez bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources. Inilahad niya ang kanyang saloobin sa naging kontrobersyal na issue sa programang Get It Straight with Daniel Razon.
Kabilang narito ang pagkadismaya sa naging botohan. Ganun ng politicians, di ba? Parang plastic. What Tupperware. you see is not what you get, no? Yeah. Parang ibang iniisip, no? Okay. So, umuho sa inyo pagkatapos pagdating doon, hindi pala... Nagulat na nga ako. Yes. Oh, no. Tapos, yeah, But grabe did you talaga tinupad? Because Nagbumaligtad? Congress voted as a block. Parang hindi nila iniisip yung prinsipyo nila or pangako. Sinabi rin dito ni Lopez ang kanyang mensahe kay Senator Alan Peter Cayetano na kabilang sa hindi pumabor sa kanya. Okay, so I'd say, Alan, you said that I would embarrass the president. Okay, so look at this. If all the things I wanted to do in DNR, like remove poverty and create economic zones, which I told you, many times in the Commission on Appointments, do you think that would have embarrassed the president? And you stand now. Do you think you have embarrassed the president? So who is embarrassing who here? Para naman sa mga miyembro ng CA na hindi tumupad sa pangakong boto. If you tell me you won't, if you tell me this and you'll do something else, it's not right. And who can have a relationship with you where you say something, you do something else? Stop it already. At nang tanungin si Lopez kung nais ba nitong pumasok sa politika para sa kanyang advokasya. I don't like. Ang gulo, no? Ayaw nyo Yeah, I'll get bored. Because I don't like, even when I was chairman of ABS, I get bored in the office. My passion's really on field. Samantala, sa unang pagkakataon ay inilahad sa publiko ng dating kalihim ang pagkakaroon ng sakit na breast cancer na tumagal ng 6 na buwan. I had cancer this year. Yeah, and then I cured myself, no? I mean, because through you're herbals. over it already. Yeah. Yeah, totally over. I didn't tell anyone until I was cured. Ako si Mirasol Abugadil, humahataw sa balita. Nagprotesta naman kahapon ng grupong Greenpeace upang ipanawagan kay Pangulong Rodrigo Duterte ang reappointment kay dating DNR Secretary Gina Lopez. Ngunit kahapon din ay inanunsyo na ng Pangulo ang napiling bagong kalihim ng kagawaran. Ito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Grabe talaga yung Pinoy, I mean, they really Isang emosyonal na Gina Lopez ang nasaksihan sa programang Get It Straight with Daniel Rason kahapon. Naiyak ang dating DENR Secretary sa patuloy na suporta sa kanya ng marami sa ating mga kababayan. Kabilang narito ang grupong Greenpeace. Nagprotesta sa main office ng DENR ang grupo sa pangunguna ni Greenpeace Southeast Asia Executive Director Yeb Sanyo upang hilingin na ibalik sa pwesto si Lopez. Secretary Gina, kami po ay nandito dahil naniniwala kami sa inyo, naniniwala kami sa mga reformang ginawa ninyo dito sa ahensya ng DNR. I'm deeply touched. I hope hindi ka masyadong naiinitan dyan. Yeah, I love you guys. Yeah, thank you so much. Plano ng Greenpeace na ipagpatuloy ng buong araw ang kilos protesta upang ipanawagan kay Pangulong Rodrigo Duterte ang reappointment ni Lopez. Ngunit hindi pa man sumasapit ang gabi, inanunsyo na ng Pangulo sa cabinet meeting sa Malacanang ang napiling kapalit na kalihim ng DENR na si retired General Roy Cimatu. Si Cimatu ang Special Envoy to the Middle East at dating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Kasama siya ng 124 government officials na nanumpa noong October 2016 sa Malacanang at naging Special Envoy din sa panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Tiwala naman ng Malacanang na magagampanan ng tapat ni Cimatu ang kanyang tungkulin bilang bagong DENR Secretary. Maki Libradilla, humahataw sa balita. Hindi naman sangayon sa Senator Panfilo Lacson na imbestigahan ng Kongreso ang umunoy pagtanggap ng lobby money ng mga miyembro ng Commission on Appointments upang i-reject si former Secretary Gina Lopez. Ito ang hataw na balita ni Joyce Balancho. Sayang si Gina. I really like her passion, but you know how it is. This is a democracy. And lobby money talks. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos i-reject ang appointment ni dating DENR Secretary Gina Lopez.
Kasunod ng naging kontrobersyal na botohan ng Commission on Appointments kaugnay sa kumpirmasyon ni Lopez, plano ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano na maghain ng resolusyon upang imbestigahan ang issue sa Kamara. Hindi naman sang-ayon dito sa Senator Panfilo Lacson na miyembro ng CA. Not by the House, not by the Senate, but by the CA. Kasi may problema tayo ng jurisdiction dahil yung Commission on Appointments is a distinct body, independent, constitutional nga yan eh. Si Lacson ay kabilang sa bumoto laban sa konfirmasyon ng dating kalihim dahil sa mga spekulasyon na pilitan niya siyang ipaliwanag ang kanyang naging boto. Ayon sa senador, hindi niya tiyak ang kapasidad ni Lopez upang hawakan ang posisyon. Well, the proper thing to do, sana ginawa niya, kung may question sa Mining Act na tingin niya lumalabag sa konstitusyon, sana pumunta siya sa Supreme Court or pumunta siya sa Kongreso to amend para mag-introduce ng amendment. Ayon naman kay Lopez, kasama niya sa trabaho si Lacson sa Leyte nung ito ay Yolanda Rehabilitation SARPA. And then we were able to address the poverty in the areas and I did really well. Tapos sinasabi mo, hindi ako fit. So where is that coming from, no? Because I stood by the Constitution without fear. What do you want me to do? Negotiate with the miners? I don't negotiate. If it's wrong, it's wrong. This is wrong. Samantala, nakahanda naman si Senate President at Commission on Appointments Chairman Senator Coco Pimentel na imbestigahan ang issue sa umunay lobby money kung meron itong ebidensya at hindi sabi-sabi lang. Mula dito sa Senado, ako si Joyce Balancio, humahataw sa balita. Sa iba pang balita, magsasagawa ng recruitment ang Philippine Coast Guard sa Sabado upang mapunan ang 4,000 kadagdagang tauhan na kailangan ng ahensya. Ito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Hinihikayat ng Philippine Coast Guard ang lahat ng mga kabataang makibahagi sa puwersa ng mga tanod baybayin sa bansa. Talagang lubhang kulang ang bilang ng mga kasamaan po natin sa Coast Guard. That's why po, in-approve po ng DBM na mag-recruit ng Coast Guard, lalong-lalo na sa panahon ngayon na inaharap ng bansang Pilipinas ang challenges sa West Philippine Sea, ang challenges sa Benham Rise at sa Southern Philippines. Sa kasalukuyan, nasa 10,000 lang ang PCG personnel at nangangailangan pa sila ng 4,000 pang PCG non-officers. Bilang isang law enforcement agency, nangangailangan din ang Philippine Coast Guard ng 100 abogado para sa non-officer position sa ahensya. Partikular nilang hinihikayat dito na mag-apply ang mga nakapasa sa 2016 bar exams para makasama nila sa paninilbihan sa bansa. Nakatakda ang examination day para sa lahat ng qualifiers sa May 13 hanggang May 28 sa iba't ibang panig ng bansa. Ang qualified para sa PCG non-officer positions ay kailangang natural-born citizen ng Pilipinas, single, 18 hanggang 28 taong gulang, college graduate at pasado sa physical at mental test. Ayon pa kay Commodore Garcia, hinihintay na lang ngayon ng PCG na pirmahan ni DBM Secretary Benjamin Diokno para sa pasahod ng mga papasang PCG trainees. Ang starting salary ng isang PCG trainee ay 22,000 pesos. Although approved na siya in principle yung pasahod po sa 4,000 recruits, pag nag-take out po sila, kinabukasan, papatak na yung sahod nila as training. Para sa iba pang katanungan para sa application ng PCG non-officers, maaring magtungo sa PCG headquarters sa Port Area, Manila. O di kaya'y tumawag sa teleponong 527-8481 Local 6113. Mula sa Manila, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita. Hindi ordinaryong bomba ang ginamit sa pagsabog o pagpapasabog sa Quiapo, Maynila noong Sabado. Ayon sa isang security expert, ang package bomb ay karaniwang ginagamit ng mga teroristang grupo. Ngunit nanindigan naman ang Philippine National Police, gayon din ang Armed Forces of the Philippines, na walang kinalaman sa terorismo ang magkakasunod na pagsabog sa Quiapo. Ito ang hataw na balita ni Grace Casin. Dahil kung assassination plot yung plano ng individual o grupo sa said incident ay dapat ang ginamit na lamang nila ay baril dahil doon specific yung target.
Ito ang pahayag ng security expert na si Professor Romel Banawi ng Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research sa magkakasunod na pagsabog na naganap sa Quiapo, Manila. Aniya, base umano sa kanilang pag-aaral, estilo ng mga teroristang grupo ang ginawang pagpapasabog. Yung nangyari nung Sabado, ang ginamit na IED ay tinatawag namin na package bomb. Yan po ay hindi ordinaryong ginagamit ng individual sa mga assassination plots. Yan po ay pangkaraniwang ginagamit ng mga teroristang grupo. Subalit mariin naman itong pinabulaanan ng hepe ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Nagtaruhin ko lang, as far as the motive is concerned, we don't see any terror angle sa motive. Sir, we have not seen any connection with the ISIS or the motive because the target there, sir, is an imam who is affiliated with a Shiite. Katunayan, Anya, ayon kay De La Rosa, may nakuha na silang impormasyon kung sino ang nagpadala ng package. Huwag lang natin kagad na idama yung Grab. Basta everyone is cooperating. In fact, pinapalo up na natin yung doon sa source nung saan niya pinapick up, doon sa SM somewhere, isang SM doon man kinuha. Gayunman, aminado ang hepe ng PNP na nagkaroon anya ng pagkukulang sa intelligence ng PNP dahil nakatutok sila sa mga terorista gaya ng Mauti at Abu Sayyaf. Hindi kami naghahanap ng alibay, talaga may sumabog. We're very sorry, nalusutan tayo. Talagang inaamin namin may sumabog. Hindi kami pwedeng gagawa ng alibay. Nilinaw din ni De La Rosa na mananatili pa rin sa posisyon sina Manila Police District Director Police Chief Superintendent Joel Napoleon Coronel at NCRPO Chief Police Director Oscar Albayalde sa kabila ng nangyaring insidente. Mula rito sa Camp Crame, ako si Grace Casin, humahataw sa balita. Naaresto na ng Manila Police District ang isa sa mga sospek sa pagpapasabog sa Quiapo, Maynila noong 28 ng Abril. Ayon sa pulisya, hindi konektado sa terorismo ang naturang insidente. Ito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Away pamilya na nauwi sa pagpapasabog. Ito ang lumalabas sa investigasyon ng Manila Police District sa pagsabog sa Quiapo, Maynila noong April 28 kung saan mahigit 10 ang nasugatan. Nahuli na ang isa sa 4 na sospek na kinilalang si Abel Macaraya. Kwento niya, ideya ng isang Raymond Mendoza na pasabugan ang lugar bilang ganti sa pananakit ng ilang kalalakihan doon sa kanyang menor de edad na bayaw. Pinipigilan ko pa sila, sabi ko sa kanila na wag po yan dituloy kasi alam na barangay ito sa kapulan sa wak nila. Sinampahan na ang sospek ng multiple frustrated murder at illegal possession of explosive. Tinutugis na rin ng mga otoridad si Raymond, isang alias Ali Moro at isang alias Saro na gumawa ng pampasabog. Ayon sa pulisya, isang improvised pipe bomb ang ginamit ng mga sospek. Nakakaalam yung gumawa ng bomba, lalong-lalo na siguro most likely may nagturo sa kanya o mismo napag-aralan niya sa internet. Samantala, tuloy naman ang investigasyon ng Manila Police sa 2 pang magkasunod na pagsabog sa Quiapo, Maynila nitong nakalipas na Sabado. Mula sa lungsod ng Maynila, ako si Roderick Mendoza, humahataw sa balita. Arestado sa Parañaque ang mag-asawang senior citizen na umunoy notorious drug pusher, gayon din ang isang buyer ng mga ito. Mula sa Parañaque City, makibalita tayo kay Asher Cadapan Jr. live. Yes, sir. Good morning. Yes, good morning, June. Isang buy-bust operation ang isinagawa nga ng Southern Police District Drug Enforcement Unit laban sa mag-asawang senior citizen sa May Valley 8 sa Barangay San Antonio, Parañaque City, bandang alas 9 kagabi. Isinumbong umano ng ilang homeowner sa maliit na subdivision ang aktibidad ng mga suspect kaya't isinialalim sa surveillance ng mga otoridad. Ang records daw nila dun sa subdivision is talagang notorious din naman sila. Ayon dun sa officers ng Kinilala ang mga mag-asawang suspect na sina Maria Teresa Angeles, 62 years old, at Rodolfo Angeles, 61 years old. Arestado rin si John Crisologo, 51 years old, na naaktuhang bumibili ng isang sachet ng hinihinalang shabu sa mga suspect ayon sa otoridad.
Nang pasukin umano ng mga operatiba ng SPD ang bahay ng mag-asawa ay natagpuan ng 4 na sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 35,000 piso. Jun, kasalukuyang nakadetine ang mga suspect sa Southern Police District sa Taguig City. Mula sa Parañaque City, Asher Cadapan Jr. humahataw sa balita. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Alam mo si Rose tsaka si James, magkapatid yun. Iba eh, Rose tsaka Rosalie. Ate ni James si Rose. Wala man lang Kaya, ate kanina. Oo, parang siguro sa nararamdaman ni James, ate ko to, hindi ko matawag na ate, parang lapastangan ako sa ate ko. Second time nga, Rose na lang tinawag. Ang hirap pala nung pagkagano, no? Siguro pagka meron mang sa kasaysayan, merong mag-ama na newscaster yung tatay niya, reporter yung anak niya. Ang hirap siguro nun, no? Tatawagin mo yung tatay mo na hindi tatay. Back to you, Dad. Ito mag-ate. Hato mo naman yun, ha? Oy, kompleto po ang rekado sa Radio La Verdad, 3:50 with Atty. G, Beth at Jocas. Good morning. Good morning, June at Trina. Yes. Tita Rina. Good morning. Greetings from the undead. Greetings from undead. Ay, galing sa mga buhay. Undead, okay. Ito, Jocas, Ikaw talaga. isa ka talagang alamat. Oo, alam yung mga joke baul yan eh. Yung mga joke ni Tito Jo kailangan i-explain lagi. Kamusta yung kamusta yung interview ni Kuya kahapon? Talagang madamdamin at saka talagang emosyonal, no? Napakanta pala siya. Yes. At saka kanya naman pala, meron naman talaga pala nag-i-exist na pangalang James. James naman pala talaga. Reporter, oo. Pa-interview. Pero mukhang paborito niya. Mukhang siguro madalas siya ini-interview. Pag naiinis na siya, tinatawag daw niya James. Parang James na. So, ikaw pala rin na ipinanood mo ng kompletong-kompleto. Nandoon siya sa gilid. Sa Daniels talaga. So, buti hindi ka nag-second voice. Umiyak ka din? Hindi natuwa ako dun sa kanta nila ni Kuya. Galing nila. Si Kuya din kumanta. Sila eh. Kaya tinanong ko kung kumanta si Kuya, kumanta pala. Yes. At ano naman yung song? I believe I'm a fly. I believe. I can fly. Akala ko I believe I'm a fly. You are the one that makes me happy. Yun yung isa pa. You. Tama. Yun yung title. Tama ba? You yun. You must be the face. Carpenter. Di ba Karen Carpenter yun eh? But you are not governor. Parang gano'n. Ayaw daw niya ng politics pala, no? Yes, yes, yes. It's so magulo. Yeah, I think they're It's plastic. boring. I think their plastic is so magulo. Boring daw, boring. Senador na yun. Wala siyang June, wala siyang mga bombshells or bombshell. Wala siyang pinasabog. Wala pa siyang pasabog kahapon. Nagpigil eh, no? Parang nagpigil siya eh. Wala naman siya pinasabog, pero very professional naman yung pagkasabi niya nung sa mga saloobin yung mga hinaing niya. Senator Alan Peter Cayetano at saka kay Panfilo Lacson. At saka gusto lang nating liwanagin at ito'y niliwanag na rin niya kahapon sa isang panayam. Yung sinaakusa sa kanya na siya daw ay galing sa isang drug rehab. Maaaring drug rehab yun. Yung institusyon na yun. Pero hindi naman siya isang gumagamit ng droga kaya siya nalagay doon. Iba yung kadahilanan kasi nga mali yung pumapasok na impormasyon, mali ang paniniwala, lumalabas ngayon na kahit tapos na ang confirmation, may mga lumalabas pang ganyang issue and therefore so unfair naman sa kanya. And besides, Tita Rina, sabi nga ni Tita Beth, ano bang mali? Kunyari, naging addict ako. Pero nagparehab ako, naging maayos na ako. Then I became a responsible citizen of the Republic. Masama ba yan? At may pasabog pala. Importante yung narehab ako. Nagbago ako. Naging DNR secretary pa ako. But the thing is, hindi nga siya addict. Hindi nga yun yung... Ang pinakamalaking pasabog niya. With more reason, dahil hindi nga siya drug dependent. Ano lang siya, kasi di ba pumasok siya Ananda Marga. And then, among others doon, halos nagpapalimos na daw sila sa kalye to raise funds for the poor. Siyempre, apo ka ni Don Eugenio Inying Lopez Sr. Siyempre, siguro at that time, ayaw ng pamilya niya. Ang malaking pasabog pala niya yung siya pala yung nagkaroon ng breast cancer. Kapon. Cancer survivor. 6 months, no? 6 months. Tapos puro turmeric daw yung kanya. Talaga. Ano pala yun? Mabisa. Mabisa. Paano talaga yung luyang dinaw na yan? Guyabano. Yun daw yung iniinom niya. Pero mas sa cancer. Mas effective pa rin Tita Rina yung Epitrin.
500. Huwag patay ka kaagad dun, Tito Joe. Isang beses lang eh. Patay ka dun. O di ba, ayos na? Tugmuron. Pero doon sa mga hindi po nakapanood, abangan nyo po yan sapagkat sigurado magkakaroon po ng replay yan dyan sa UNTV. Tsaka sa website natin meron yan. Sa website natin. Ayun ha, maraming salamat sa inyong dalawa. Doon na sila sa Cambodia lahat. O sa China o sa Hong Kong, nag-aantay. May dalang CB. May dalang. Baka siguro pag nakita sila, hindi ko balik tayo sa Pilipinas. So yung tayo, may mag-aantay doon. Lalo na sa Hong Kong, may mag-aantay yan doon. Siyempre, kauna-unahan niya in-appoint ay si Roy Simatu. Yan naman siyempre. Tapos Central Bank Governor. Central Bank Governor. Wala pa, DILG as usual. Wala pa. And DILG. Huwag kayo magulat, baka ako na yan. Magiging permanent na si Manalo. Baka nag-aantay talaga ng pag-lift ng ban. Ayun nga. Possible, di ba? For the two positions. Tingin ko, pipilitin na si Alan Peter. Ako ang paniniwala ko naman, bago ulit sa Pangulo, mag-a-announce siya ng mga i-apoy niya para hindi magkagulo na kayo. Wala ako dyan. Wala ako dyan. Sa abroad ako. Bahala kayo sa buhay nyo. Pumila kayo sa Malacanang, nandito ako sa labas sa bansa. Kailan ba? 9 na ngayon, di ba? 10 tomorrow. So by 11, okay na? Tomorrow na ba? Tomorrow, ano ba election na? Pwede na. May 9 kasi yung election. May 9. So tomorrow pwede na. Yes, pwede na mag-appoint. Ibig sabihin yung 1-year ban will expire at 12 midnight tonight. Correct. So ating halalan last year was May 9. So will it be former Senator Bongbong Marcos for DILG? Wala pa. Or si DFA sa DFA si Alan Peter. Huwag niyong kalilimutan si dating chairman Tolentino, Francis. Pwede rin. Baka nasa Hong Kong na. Nasa Hong Kong na ngayon. Basta ako, Joe Castigador Jr. ako. Malay nyo, baka ako pa nga ma-appoint na DILG secretary. Pero gusto mo acting ka lang? Acting lang. Oo, para hindi ka nadadaan sa Walang confirmation. Hindi, pero totoo yan eh. Nung ang Pangulo daw nung Friday, nasa Davao na, napakadami nagpuntahan ka agad doon. Di ba? May 5 nga daw na sumuko. Siguro ang mga biodata ngayon na hawak ni Bongo, ang kapal na siguro. Kapal. Mga resume. Sige. Maraming salamat. Narito na ang ikalawang paghataw ng mga balita. Umunay mastermind ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles, planong gawing testigo matapos maabsuelto sa kasong serious illegal detention. Pangulong Duterte bibisita sa Cambodia, Hong Kong at China ngayong linggo. Economic agenda ng administrasyon isusulong sa dadaluhang World Economic Forum at One Belt, One Road Summit. Unang balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika sa ilalim ng Duterte administration nagsimula na. Ngunit bilang ng mga sundalong sumali sa pagsasanay, bumaba. At mga biktima ng human rights violation noong panahon ng martial law nakatanggap na ng paunang kompensasyon. Sa detalye ng mga balita, inabswelto ng Court of Appeal si Janet Lim Napoles sa kasong serious illegal detention. Plano ngayon ng Department of Justice na gawin itong testigo sa PDAP scam. Ito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Pabubuksan muli ng DOJ ang investigasyon sa kontrobersyal na PDAP scam at mula sa umano'y pagiging mastermind, posibleng kunin na ring testigo si Janet Lim Napoles. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, depende ito kung masusuportahan ng mga dokumento ang sasabihin ni Napoles. Janet Napoles kung makipag-cooperate siya. Dati nang kinonsidera ng DOJ sa panahon ng NOY Secretary Laila de Lima ang posibilidad na gawing testigo si Napoles. Lumabas pa noon ang tinaguriang Napolist o listahan ng mga mambabatas na isinasangkot din sa PDAP scam. Samantala, absuelto na sa kasong serious illegal detention si Napoles matapos baliktarin ng Court of Appeals ang hatol ng Makati RTC. Nahatulang mabilanggo ng habang buhay si Napoles dahil sa sapilitan umanong pagpapakulong kay Ben Horloy sa isang retreat house sa Makati City noong 2013. Pero sabi ng CA, kulang ang ebidensya laban kay Napoles kaya dapat itong palayain. Ayon sa abogado ni Napoles, malaki ang epekto nito sa kredibilidad ni Ben Horloy bilang testigo. Ngayon, lumalabas na sinungaling si Ben Horloy dahil sinasabi niya straight siya. Hindi naman totoo. So ano ngayon ang credibility niya doon sa mga sinasabi niya? Malaking factor yan, shutdown ng kanyang credibility dyan. Pero sa ngayon, hindi pa tuluyang makakalaya si Napoles dahil nahaharap pa siya sa mga kasong plunder at katiwalian kaugnay ng pork barrel scam. Mula sa lungsod ng Maynila,
Ako si Roderick Mendoza, humahataw sa balita. Nakatakdang bumalik sa China si Pangulong Rodrigo Duterte upang dumalo sa Belt and Road Forum ngayong linggo. Ito ang hataw na balita ni Rosalie Cruz. Sa ikalawang pagkakataon, magtutungo ng China si Pangulong Rodrigo Duterte. Isa siya sa 28 heads of state and government na dadalo sa Belt and Road Forum for International Cooperation mula May 14 hanggang 15. Ito ay inisyatibo ng China na naglalayong paigtingin ang infrastructure at trade networks upang maisulong ang pamumuhunan at kalakalan mula sa iba't ibang panig ng Asya hanggang Europe. Anything that can help the Philippines in its economic development is very welcome. And we believe that the Belt and Road Initiative can be a helpful mechanism for the Philippines to promote its economic interests in the region. Bago tumulak ng China, pupunta muna sa Cambodia ang Pangulo mula May 10 hanggang 11 para dumalo naman sa World Economic Forum for ASEAN kasama ang nasa 700 leader mula sa mga business, government at civil society groups. Dito, nakatakdang magbigay si Pangulong Duterte ng talumpati hinggil sa kinakaharap na mga hamon at gayon din sa pag-unlad sa Southeast Asian region. Inaasahang makikipagpulong din ang Pangulo sa mga international investor. The organizers of the World Economic Forum have given the President, I think, a press conference, if I'm not mistaken, to address business leaders, the CEOs who are present, to promote the Dutertenomics and the President's socio-economic agenda. Samantala, May 11 hanggang 30 naman nakatakdang bumisita ang punong ehekutibo sa Hong Kong. Mula sa Malacanang, ako si Rosalie Cruz, humahataw sa balita. Formal lang binuksan kahapon ang unang balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika sa ilalim ng Duterte administration. Nakatuon ito sa pagpapalakas ng kakayanan ng mga sundalo sa pagresponde sa kalamidad at paglaban sa terorismo. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Mas bumaba ngayon ang bilang ng lumahok sa 33rd Balikatan Exercises ng Pilipinas at Estados Unidos. Kalahati ang nabawa sa bilang ngayon ng miyembro ng US Forces na noon ay halos 5,000. Bumaba naman sa 2,800 sundalong Pilipino ang lumahok ngayon kumpara sa mahigit 3,000 noong 2016. Samantala lalahok naman ang Australia sa ilang special operations habang ang Japan naman sa unang pagkakataon ay lalahok sa humanitarian exercises. Pagpapalakas ng kapabilidad sa pagresponde sa kalamidad at paglaban sa terorismo ang sentro ng 2017 Balikatan Exercises. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, ang paglaban sa terorismo ang nakikita nilang dapat na matugunan at mapalakas. Binigyan din naman ni US Ambassador Sung Kim ang halaga ng pagtutulungan ng bawat isa upang maresolba ang anumang hamon sa riyon. No nation can face today's challenges alone. Whether a natural disaster ravages part of the world or a man-made crisis shocks the community, our two militaries can deliver much stronger responses together. Kabilang din sa layunin ng balikatan ay ang lalong pagpapalakas sa defense cooperation ng dalawang bansa. And it deserves to be emphasized again. The Philippine government values the alliance with the United States, and we will work to further deepen the very broad cooperation on matters of shared concern. Every Marine, sailor, soldier, and airman that's coming to the Philippines that is here for the exercise are not disappointed. Isasagawa ang ilang bilateral exercises sa Fort Magsaysay, Kasiguran, Aurora, Isabela at Samar na tatagal ng 2 linggo. Mula sa Quezon City, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Matatapos na ang mga typhoon resilient school building na itinatayo ng mga Pilipino at sundalong Amerikano para sa ilang paaralan sa Eastern Visayas. Ito ay bahagi ng kanilang aktibidad sa isinasagawang PH-US Balikatan Exercises sa bansa. Ito ang hataw na balita ni Jeneline Gaki. Babalikan po natin ang report na yan ni Jeneline. Naglayag na ang 4 na barko ng Philippine Coast Guard upang lumahok sa 4 na araw na maritime pollution exercises sa susunod na linggo. Ito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Search
search and rescue training, kahandaan sa firefighting at wastong pagtugon ng mga Coast Guard personnel sakaling magkaroon ng malawakang oil spill sa coastal countries. Kabilang ang mga ito sa mga nakapaloob sa isasagawang maritime pollution exercise na lalahukan ng Pilipinas sa Bali, Indonesia mula 15 hanggang 18 ng Mayo. Because we don't know when accident happen. That's why we have this kind of exercise to calibrate our operation and synchronize our operation with Indonesian Coast Guard and Malaysian Coast Guard. Kahapon tumulak na papuntang Bali, Indonesia ang search and rescue vessels BRP Pampanga at BRP Nueva Vizcaya para sa Marpolex Bali 2017. Kasama rin sa biennial maritime exercises ang BRP Tubataha at PCG Tugboat Habagat na nanggaling sa Davao. Lulan ng mga barko ang 200 PCG personnel mula sa Marine Environmental Protection Command ng PCG. Ayon kay PCG OIC Commodore Joel Garcia, makakasama ng Filipino contingents ang Coast Guard ng bansang Japan at ng Indonesia, bukod pa sa mga observer mula sa bansang US, Australia at Malaysia. Hindi lang po ito marine pollution exercise kasi nga dito po natin matitest ang kakayanan ng ating bansa, particularly ng Philippine Coast Guard na maglayag sa Indonesia. Ang Marpolex ay bahagi ng pagtugon ng ASEAN member countries sa implementasyon ng binuong ASEAN Oil Spill Response Action Plan. Mula sa Manila, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita. Matatapos na ang mga Typhoon Resilient School Building na itinatayo ng mga Pilipino at sundalong Amerikano para sa ilang paaralan sa Eastern Visayas. Ito ay bahagi ng kanilang aktibidad sa isinasagawang PH-US Balikatan Exercises sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Jeneline Gac. Tatlong paaralan sa Eastern Visayas ang benepisyaryo ng mga bagong school buildings at water catchments na itinatayo ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Ito ay bilang bahagi ng Balikatan Exercise 33-2017 Humanitarian Civic Assistance Activity. Ayon sa pinuno ng Balikatan Exercise 33-2017 sa Eastern Visayas na si Lieutenant Colonel George Domingo, patapos na ang construction ng mga ito sa Ormoc at Giwan, Eastern Samar. We'll be given a chance again to recommend for 2018 Balikatan Exercise para mag-construct ng mga school building at i-improve yung sistema. Halimbawa, during our cooperative health engagement and community relations, itatap po namin yung NGOs na gustong tumulong. Typhoon resilient ang mga classrooms na kanilang itinatayo dahil isa ang Eastern Visayas sa mga lugar sa bansa na madalas tamaan ng kalamidad, gaya na lamang ng bagyong Yolanda noong 2013. Maliban sa pagtatayo ng school buildings, nagsasagawa din ang mga ito ng disaster preparedness training sa lugar na kanilang pinupuntahan. Here in Giwan, we have what's called a community health engagement. Disaster preparedness, because this area was heavily affected during the big typhoon in 2013. Also, we're going to have some first aid, so the local people will be able to get some first aid, first responder training. Nakatakdang i-turn over ang school building sa Suruk Elementary School sa Giwan ng May 16, habang May 18 naman ang dalawang school building sa Ormoc City. Sang-ayon ng Armed Forces of the Philippines na muling buksan sa Senado ang investigasyon kaugnay ng pagbili ng mga segunda-manong air assets. Ito ay matapos na ang pagbagsak ng Philippine Air Force chopper sa Tanay, Rizal. Ito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Nakatakdang ilabas sa Hunyo ng Philippine Air Force ang resulta ng investigasyon sa pagbagsak ng isang UH-1D chopper nito sa Tanay, Rizal noong nakaraang linggo. 3 ang nasawi sa insidente habang isa naman ang sugatan. Ito'y mapapatunayan na may problema ang chopper, then huwag na natin gamitin ito. Kung ito naman ay pilot's error, dapat
matuto yung ating mga pilots at crew kung paano maiwasan yung ganong insidente. Una nang kinumpirma ng Philippine Air Force na mayroon silang 12 UH-1D. Ngunit hindi pa muna nagbigay ng detalye kung kasama ang bumagsak na chopper sa Rizal sa 7 refurbished o segunda manong air assets na nabili mula sa questionableng kontrata ng Defense Department sa Rice Aircraft Services Incorporated noong 2013. Matatanda ang isang UH-1D chopper din na bumagsak sa Sarangani noong 2015. Bunsod nito, nais ni Senator J.V. Ejercito na muling buksan ang investigasyon ng Senado ukol sa pagbili ng mga segunda manong chopper. Wala namang nakikitang problema rito si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Eduardo Año. Open naman kami. Wala naman tayong itatago dyan. Transparency naman ang ating policy. Sa ngayon na ipinatigil muna ang paggamit ng mga UH-1D choppers ng Philippine Air Force habang patuloy ang investigasyon sa insidente. Mula sa House of Representatives, ako si Leslie Longbowen, humahataw sa balita. Mahigit 10% pa lamang ng mga nasusuring aplikasyon ng mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao sa panahon ng martial law ang naaprubahan ng Human Rights Claims Board. Itong hataw na balita ni Mon Hocson. Sariwa pa rin sa isipan ng 63 anyos na si Mang James Umadhay ang kanyang naranasang torture at ilang beses na pagkakadetene sa panahon ng martial law. Siyempre, masakit pa rin, pero nagpapasalamat pa rin ako na inabot ko itong compensation na hindi rin na ako mismo ang nakatanggap. Hindi tulad ng mga kasamaan ko noon, talagang wala na. Isa lamang si Mang James sa unang batch ng martial law victims na napagkalooban ng cash card ng Human Rights Victims Claims Board kahapon. At kahit tila palubog na ang araw sa yugto ng buhay ni Lola Clarita Sanchez, sa edad na 79, hindi pa rin siya nawala ng pag-asa na maaprubahan ng kanyang aplikasyon. Nananawagan nga po ako sa Human Rights Claim Board. Sana po wag nang patagalin, kung maaari po sana bukas. Matikman ko na po yung pinakamimitig kong tulong para po sa mga nawala kong mahal sa buhay. 4,000 na ang naaprubahan sa first batch na makakakuha ng kanilang kompensasyon. Subalit nasa mahigit 300 pa lamang ang nabigyan ng cash card kahapon. The reason why we only have 317 today is because not all of the claimants have received their notices of resolution. The claimant must first receive a copy of the notice of resolution before the payment can be processed in their favor. Naglagay ang Claims Board ng isang mobile ATM dito mismo sa tabi ng kanilang opisina upang makuha agad ng mga claimants ang kanilang mga kompensasyon. Para naman sa mga nasa probinsya, maaari nilang makuha ang kanilang mga cash cards sa pinakamalapit na Land Bank branch sa kanilang lugar. Ang halaga na makukuha ng isang claimant ay depende sa computation ng Claims Board. Mahigit 75,000 ang nag-apply na claimants at nangangalahati pa lamang ang Claims Board sa pagsusuri sa lahat ng aplikasyon. Mula sa Quezon City, ako si Mon Hocson, humahataw sa balita. Mas mabilis na ngayon ang magiging sistema sa pagbabayad ng mga transaksyon sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa central office nito sa East Avenue sa Quezon City. Ito ang hataw na balita ni Joanne Nano. Inilunsad kahapon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board at ng Land Bank of the Philippines ang Inclusive Banking Center. Dahil dito mas mabilis nang makakapagbayad ang mga driver at operator ng mga public utility vehicle na may transaksyon sa LTFRB. Kinakailangan lamang na mayroong Land Bank ATM o debit card. Hindi na kinakailangang magbayad ng cash ang kliyente dahil nakakonekta na ang point of sale terminal ng bangko sa cashiering system ng LTFRB. Mas magandang po yan. Magandang paraan para po makatransaksyon ng mga maayos yung mga public operator. Hindi na po dadan kung saan, kung pipila man o sa cashier. Ayon sa LTFRB, isang magandang paraan din ito upang maiwasan ang umano'y korupsyon sa ahensya. The program is supposed to address the twin issue of corruption and efficiency in the delivery of public service, and more particularly in the payment scheme for obligations to be paid through the agency. Plano ng Land Bank na makapaglagay din ito sa iba pang regional offices ng LTFRB sa loob ng susunod na 3 buwan. Hindi lang ho ito malalagay sa LTFRB,
Ilalagay ho rin yan sa mga malls, ilalagay ho yan sa mga LGU, ilalagay din ho yan sa mga public places in the provinces. Kinausap na rin ng bangko ang PhilHealth, Pag-ibig Fund, PNP at iba pang ahensya ng gobyerno para sa paglalagay ng inclusive banking system. Mula sa Quezon City, ako si Jo Anano, humahataw sa balita. Sa detalye ng mga balita, humarap kahapon ang delegasyon ng Pilipinas sa United Nations Human Rights Council sa Geneva, Switzerland. Dito dinipensa ng delegasyon ng war on drugs ng Administrasyong Duterte na umani ng batikos mula sa ibang bansa. Ito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadil. Pinangunahan ni Senator Alan Peter Cayetano ang delegasyon ng Pilipinas sa pagharap sa United Nations Human Rights Council kahapon sa Geneva, Switzerland. Ito ay kaugnay ng UN Council's Universal Period Review para sa human rights records ng Pilipinas. Dito idinipensa ng delegasyon ang war on drugs ng Administrasyong Duterte na binabatikos ng UN at iba pang bansa. The real number for homicide cases is 9,432. Well within the 11,000 to 16,000 average in past administration. Some of the critics of the Duterte administration changed the definition of extrajudicial killings, therefore deceiving the public and foreign media into believing that there is a sudden wave of state-sponsored extrajudicial killings in the Philippines. This is absolutely not true. Binigyang diin ni Senator Cayetano ang pagsunod sa rule of law ng pamahalaan. Pinuri naman ng Human Rights Council member state ang 10 socio-economic agenda ng Duterte administration at kung papaano tumutugon ang pamahalaan upang resolbahin ang kahirapan. Sa kabila nito, ilang rekomendasyon ang inihayag ng konseho. Kabilang na dito ang pag-abolish sa panukalang pagbabalik sa death penalty at iwasang ibaba ang age of criminal responsibility sa bansa. Gayon din ang pagbibigay ng hustisya sa mga napatay kaugnay sa pinaigting na kampanya kontra iligal na droga. We ask the government to investigate these crimes, hold accountable anyone found responsible, and bring justice to the victims. Tiniyak naman ng Philippine delegation sa Human Rights Council na handa ang pamahalaang Pilipinas na maresolba ang anumang banta sa karapatang pantao ng mga Pilipino. Ako si Mirasol Abugadil, humahataw sa balita. Nagpakita naman ng suporta ang mga kababayan natin sa France sa Administrasyon Duterte kasabay ng pag-uulat ng delegasyon ng Pilipinas sa United Nations kaugnay sa human rights situation sa bansa. Ito ang hataw na balita ni June Dari. Sa kabila ng maulang panahon dito sa Paris, France, hindi natinag ang ilan nating kababayan at ipinakita ang kanilang patuloy na pagsuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Alas 9 pa lamang ng umaga kahapon ay nagtipon-tipon na ang grupo ng mga overseas Filipino worker sa Trocadero sa Paris, France. Kasabay ito ng ginawang pag-uulat ni Senator Alan Peter Cayetano sa United Nations Human Rights Council sa Geneva, Switzerland, kaugnay ng umano'y mga kaso ng extrajudicial killings sa Pilipinas. Naniniwala ang grupo na mayorya ng mga pagpatay na nagaganap sa Pilipinas ay hindi dahil sa anti-drug war ng pamahalaan. Kailangan nilang tignan ng maayos ang mga paliwanag doon ni Senator Cayetano at timbangin lahat kung ano ang totoong nangyayari, kung totoo ba o hindi ang extrajudicial killing na nangyayari sa Pilipinas. Ang mga drug addicts na gumagawa ng kasamaan ang dapat pagsabihan o di kaya ay tuligsahin ng ating human rights dahil kung sila ang pumatay sa ngalan lamang ng droga, masaker, pagnanakaw, ni bata, nire-rape, sanggol, nire-rape dahil lamang sa droga. Nanawagan ng mga ito sa mga kalaban ni Pangulong Duterte na huwag umanong pasamain ang imahe ng Pangulo sa international community. Katumbas na rin nila ito ng pagkasira ng imahe ng Pilipinas at mga Pilipino. Pinayuhan rin ng mga ito ang international community na tingnan ang totoong sitwasyon sa Pilipinas at huwag magbatay lamang sa mga naririnig na paninira sa Pangulo. Magtulungan na lang ho tayo. At masasabi ko lamang ho sa UN at EU, laissez notre président tranquille.
Mula sa Paris, France, ako si June Garin, humahataw sa balita. Samantala, muling nagpatupad ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis ngayong araw. Piso at 5 sentimos ang nabawas sa presyo ng kada litro ng diesel ng Shell, Eastern Petroleum, Flying V, Sea Oil at Petron. 90 centavos naman sa gasolina habang 95 centavos naman ang inirollback ng kada litro ng kerosene. Nagpatupad din ng kaparehong bawas presyo ang PTT Philippines, Phoenix Petroleum at Unioil sa presyo ng kanilang diesel at gasolina. Silipin na natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito. Sa mga kasambahay po natin na magagawi sa southern area, partikular po dyan sa may Susana Heights exit sa Muntinlupa City, kung kayo po ay dadaan sa southbound lane na patungo sa Laguna at Batangas area, asahan po na wala pang problema sa mga oras na ito. Kung kayo naman po ay nasa northbound lane na patungo sa Manila and Quezon City area, ay parehas din po ang inyong madadat na sitwasyon. Light pa po ang situation ng traffic. Sa kabilang bahagi naman po ng Metro Manila, dito sa Monumento MacArthur Highway, kung kayo po ay nasa lane na patungo sa Malinta, asahan pa na magiging mabilis ang inyong paglalakbay. Wala pa masyadong problema sa mga oras na ito. Samantalang sa kabilang lane naman, ito po yung patungo sa EDSA sa may Recto Avenue, ay light pa rin po ang sitwasyon ng mga lansangan. At yan po muna ang ating latest traffic updates sa mga oras na ito. Alamin naman natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa sa ating Balitang Promdi. Mula sa Baguio City, alamin natin kay Bradley Robusa ang mga balita sa Luzon na ibaga bigat. Bradley. When nagyaman ak June na imbag nga bigat kinyam. Dagitoy tidamdamag na naala tayo ditoy Luzon region. Naalarma ti Department of Health Cordillera gapo iti kaadaan iti nangato nga kaso iti positive human immune deficiency virus wenno HIV cases ditoy rehiyon. Base sa Jane Ruar nga datos si DOH-CAR, manipod iti Enero aging gana Pebrero kat nakailista ti Cordillera iti 18 ket 8 nga kaso iti sakit ditoy Pagilian. Kadwaan nga kaso ditoy ket naggapo ditoy Baguio City nga umaabot ti 10 ket maysa upat met sa Jay Benguet ken sagmamaysa sa Jay Abra, Ifugao ken Kalinga. Po ng mga cases natin from 1984 to present is transmitted through men having sex with men. Gapo iti daytoy agtulturi latta iti maaramid nga panangay-ayo iti departamento kadagiti agtutubong agpa-test sa HIV testing centers ito'y rehiyon tapno dagos nga maamuan iti kasasaad da ken maipaagas. Naiparogyanan daytoy Baroan Negosyo Center sa Ili ti Nueva Ecija iti Calman. Kabayatan na mabalin nga may kat daytoy rumrummar nga alert level 1 sa Jay Bulkan nga mayon ken bulusan sa Jay Bicol region no agtultuloy nga bumaba iti Gongonay kadagitoy. Daytoy ti damag ni Jerry Galicia. Binuksan kahapon sa bayan ng Llanera ang pang-8 negosyo center ng Department of Trade and Industry sa bayan ng Nueva Ecija. Layo nito na mailapit sa mga tao ang serbisyo ng gobyerno kagaya ng pagtatayo ng negosyo, pagpaparehistro, pagkuha ng impormasyon at iba pa. Malaking tulong ito sa ating mga magninegosyo dahil sa halip na pumunta sila sa Cabanatuan City, diretso na yan. DTI to licensing agad. Kasabay ng pagkapasinaya sa negosyo center ay binuksan din ang trade fair sa kaugnay ng pagdiriwang ng ika-62 anibersaryo ng pagkakatatag ng bayan ng Llanera. Mas pinaigting pa ng lokal na pamahalaan ng information dissemination at pagbibigay ng lecture sa ating mga kababayang Bulakenyo upang makaiwas sa sakit na AIDS o Acquired Immune Deficiency Syndrome. Sa tala ng Provincial Health Office, mahigit 1,000 ang kaso ng AIDS sa Bulacan. Isa sa nakikitang sanhi nito ang dumaraming populasyon at kawalan ng sapat na kaalaman ukol sa sakit. Kami po ay nagkakaloob ng HIV counseling at trainings, and we have projects na sumusuporta at kumakalinga po sa mga taong may taglay nito. Yung awareness po talaga, edukasyon ay napakahalaga sa nakararami, lalo na sa mga kabataan.
Muling magpapadala ang PBOC sa Bicol Region ng isang grupo ng mga geodetics engineers sa Huwebes. Ito ay para masuri kung may pagbabago sa dalistis ng Mount Mayon sa Albay at bulusan sa Sorsogon. Ayon kay PBOC Senior Science Specialist Ed Laguerta, mangilan-ngilan na lamang ang pagyanig na kanilang naitatala sa dalawang bulkan. At kung magtutuloy-tuloy ito, maaari nang alisin ang umiiral na Alert Level 1. Ang importante dyan, igawa pang mga parametro na nagpapahiling na ba o panormal siya. Pero very minimal ang chance na dakulaan na po po. Kasama ang mga provincial news team sa iba't ibang panig ng bansa. Ako si Jerry Galicia, umahataw sa balita. Dagita ti damdamag nga naala tayo dito'y Luzon Region. Manipod dito'y Baguio City. Agsublikin niya, June. Agyamanak Bradley Robuza. Para naman sa mga balita sa Visayas, nasa Cebu City si Deb Riveral. Maayong buntag, Deb. Yes, salamat June ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing bahin sa Visayas. Giimbestagaran na sa Philippine Coast Guard Cebu ang hinungdan sa pagkalunod sa usa ka cargo ship sa bahin sa lungsod sa Talisay miaging semana. Matod sa PCG, nagpadala og distress signal ang mga tripulante niini nga diretso nilang girespondihan. Puno pa sa PCG, adunay nakitang liki sa usa ka bahin sa barko nga posibleng hinungdan sa pagkalunod niini. Nagbutang sab ang mga otoridad og mga oil spill boom para makontain ang padayong pag-awa sa asiti gikan sa barko. Sa pagkakaroon, wala ray nalista nga namatay o nasamdan sa insidente. Sa laing bahin, hangyoon sa lokal nga kagamhanan sa Limasawa Island sa National Electrification Administration o NGCP nga mahatagan nilang lugar og 24 oras nga supply sa kuryente. Andam na kuno ang 50 ka milyones nga piso nga pondo para niini. Ani ang balita ni Jeneline Gaki. Iginaandamnahan lokal nga panggobyernuhan ng Limasawa Island ang isusumiti nga resolusyon ng National Electrification Administration, Southern Leyte Provincial Government nga na National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Inin para himuon nga 24 oras na ang suplayan kuryente ha ira munisipyo. Sumalakan Limasawa Mayor Nilo Petracorta, 18 ka oras na kada adlaw ang ira electric supply. Dugang pahini, bisan kilala na ang ira lugar tungod ha mag-upay nga dive site ngan beach, nabalik dayon ha mainland ang mga turista nga napasya da lugar tungod ha problema ang supplyan kuryente. Inside sa tourism, kung 24 hours kay ang mga visitors po nato dire maka anytime magagamit sila, maka-charge, maka-onsay, magamit na nanaanay, mahimong magamit na nga kuryente. Kaysa last nga mga panahon nga paabot pa ka og kanusa pa mo siga. So karon og karon 9 o'clock may start naman ron. Samtang sumalakan Southern Leyte Lone District Representative Roger Mercado, may nakalutaga na nga 50 million pesos para 24-hour electrification ha Limasawa. Partner, this morning na maglagay siya ng electric cable, no? Power cable, no? Marine cable from mainland up to here to provide electricity 24 hours, 7 days a week. At not only in Limasawa at entire Southern Leyte. Tika nga Tacloban City, Jeneline Gakit, humahataw sa balita. O kana ang mga balitang atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik din ha sa inyo, June. Daga salamat, Deb Riveral. At mula naman sa Davao City, alamin natin ang mga balita sa Mindanao mula kay Victor Cozale. Maayong buntag, Victor. Maayong buntag, June. Maayong buntag kang Kuya Daniel. Ani ang detalye sa mga balita.
Bibisita kagahapon sa Dakbayan sa Davao ang mayor sa naning China nga si Zhu Hongbo kauban ang pipila ka mga Chinese delegates. Sa unang higayon napili ang Davao City isip kabahin sa paghahimuong 12th China Nanning International Garden Expo sunod tuig. Makita sa moong exhibit ang itukod nga Davao City Garden sa Nanning China. Samtang kabahin sa pagbisita sa Chinese mayor ang paghatag og 4-year scholarships alang sa mga Davaoenyo. Ani ang tipik sa pahayag ni Attorney Zolaika Lopez, ang administrator sa Davao City. We're finalizing first the memorandum of agreement with them, no? Kasi for what particular courses, for sino-sino yung mga ating mga beneficiaries or yung scholars na identification, kasi may guidelines pa man yan. Nakibahagi ang mga volunteer mula sa UNTV at Members Church of God International sa paghahatid ng mga pagkain sa mga matatanda sa Winnipeg, Canada sa pamamagitan ng Meals on Wheels program. Narito ang ulat ni Fatima Tumang. Maunlad na bansa man ang Canada, hindi pa rin maikakaila na may mga mamamayan pa rin itong hirap sa buhay. Partikular na rito ang mga matatanda at ang mga may sakit o mayroong kapansanan. Kaya naman upang makatulong sa kanila, nakibahagi ang mga volunteer mula sa UNTV at Members Church of God International sa programa na Meals on Wheels sa Winnipeg, Canada. Ang Meals on Wheels ay ang pangunahing non-profit organization na naghahatid ng masusustansyang pagkain, lalo na sa mga matatanda sa Canada. Because a lot of our clients really have no one, that they know in the city, or they have no relatives, or their families moved out of the city. We are a social contact for them. So may hot and cold meals na ibinibigay ang Meals on Wheels depende sa hinihiling ng kanilang mga customers. Ayon sa pamunuan nito, malaking bagay sa kanila ang tulong ng mga volunteer mula sa MCGI at UNTV na kabilang sa mga naghahatid ng pagkain sa mga lolo at lola. And I just wanted to thank the wonderful volunteers, Brother Ellie, Brother Daniel, and the rest of your group, because they do a tremendous service for us, and we're so grateful to have them as part of the organization. Thank you for allowing them to volunteer with Meals on Wheels. They're having a huge impact, and I encourage you to continue to encourage your members for all the good that they're doing. Thank you so much, and we appreciate you volunteering with us. Sa ikalawang taon ng pagsuporta ng UNTV at MCGI Winnipeg chapter sa Meals on Wheels, nadagdagan pa ang mga lugar na hinahatiran ng grupo ng mga pagkain. At sa mga susunod pang taon, asahan pang mas madaragdagan pa ito upang mas maraming kapwa natin ang mapagserbisyuhan. Mula dito sa Winnipeg, Canada, ako si Fatima Tumang para sa Serbisyong Kasangbahay. Ayan ito naman Meals on Wheels. Oo nga. Sila na yung pupunta doon sa mga beneficiary. Yes, sa mga ako kasi I have a really soft parang spot for the elderly. Yes. Kaya talagang nakakatuwa na kasi akala ko parang mga Pilipino lang talaga yung mahilig na nagre-reach out sa mga matatanda dahil sa culture natin. But I'm really happy na even in the Western countries ginagawa nila. At saka mga Pilipino talaga kung saan yung mabuti, di ba? Ano na yung mga talagang sanay gumawa ng mabuti. Talagang kung ano yung opportunity, yun ang ginagrab nila para tumulong sa kapwa. Correct. Diba? Tsaka sana marami rin na mag-adopt ng ganyang ganyang klase ng mga programa dito sa Pilipinas, 'di ba? Bilang matraffic na rin lang sa Pilipinas, maraming may sasakyan sa Pilipinas. Baka pwedeng iba doon gawin na rin ganyan, 'di ba? Gawing Meals on Wheels, correct. Ihatid na lang doon sa mga walang kakayanang makapunta pa doon sa kanilang mga projects na ginagawang pamimigay ng pagkain. Kaya naisip ng organizer, ihatid na natin. Correct, diba? oo. Pero tayo, di ba, sa mga natin, yung mga ginagawa natin na public service sa mga medical missions, yung mga legal consultation natin, may pakain din tayo dyan. Yes, diba? Lagi-lagi yun. Kapag inabutan sila ng almusal, may almusal yun. Pag inabutan ng hanggang halimbawa magtatanghalian na, meron pa rin yun. Meron pa rin. Lagi nakahanda yun kasi, kumbaga, inaalagat. Alam mo, inaalagat Hindi. Parang inisip mo yung may concern ka doon sa mga
maaga pa lang pumunta na doon sa medical mission at yung mga tatanghaliin naman, siyempre talagang ina-anticipate mo na yung kanilang sitwasyon. Correct. Kasi minsan na rin ako nakasama kasi sa medical mission natin. As early as 5 a.m., ang dami na talagang nakapila dyan. Tapos syempre nag-accumulate kasi hanggang 8 a.m. yung ating registration. So minsan talaga libo inaabot yung naka-register. So aabutin talaga maghapon. So talaga pinaghahandaan. Tsaka alam mo yung parang naalala ko rin dyan, hindi naman doon sa Meals on Wheels. Parang yung Duterte Kitchen ni Pangulong Duterte. Ay, oo. Alam mo, nagkaroon ako ng parang ano rin niya, parang pareho sila ni Brother Eli ng gusto sa buhay na makatulong sa kapwa. Alam mo dati nung sabi nga ni Brother Eli dati, ay magtanong kayo diyan sa sa may mga bangketa kung paano sabihin niyo sa mayor kung paano tayo makakatulong na tulungan itong mga taong kali na to. Na kahit almusal man lang sa umaga o kaya tanghalian nila, makakapagluto tayo na tayo ang gagastos. Parang sabi ko, naisip ko nga, yung sinasabi ni Brother Eli dati na, ito katulad din pala ng ginagawa ni Pangulong Duterte. Nagkaroon sila ng Duterte Kitchen para sa mga mahihirap nung kumakain, di ba? Oo, parang kahit, kasi minsan parang lalo sa almusal, di ba? One meal a day, parang it can change your whole day. Diba sinasabi nila dapat talaga ang kain mo yung pag nagtatrabaho ka, yung almusal para may energy ka. Correct. Diba? At saka I also remember, it doesn't have to be a big project. Kahit nga very small effort lang. Kasi hindi ako sigurado kung Uber or Grab driver ito, na parang nag-detour siya sandali doon sa kanyang destinasyon. So medyo natakot yung sakay-sakay niya. Akala niya siguro gagawin sa kanya. Mabiglang lumigo to. Correct, diba? Yung pala, may dala-dala siyang baon na pagkain. Meron siyang pinuntahan na isang slum area. Binigay niya doon yung pagkain. Tapos everyday pala, dinadala niya ng pagkain. So kahit simple acts lang. Yes, but lahat ng acts na dapat natin magawa para sa kapwa, makatulong tayo. Correct. At yun lang pagtitipid natin. Huwag tayo mag-aaksaya ng bawat butil ng bigas. Pagkain, malaking bagay na po yan. Samantala, sa programang Get It Straight with Daniel Razon, nagpahayag ng salubin si former DNR Secretary Gina Lopez matapos siyang itabla sa Commission on Appointments. May report si Kuya Daniel Razon. Okay, ma'am, let's get it straight. Wala ba kayo naisip dating strategy kagaya nung sinasabi ng iba? Sana hindi muna daw kayo nagbabanat ng nagbabanat, pinabayaan nyo munang ma-appoint kayo, tsaka na lang kayo bumanat. Hindi nyo ba naisip din yun? Naisip ko din yun, pero nakita ko din na, kasi in the first hearing, nakita ko that, how the unpredictability of politics, people that are so nice, then they change. Yes, so inisip ko, since it's so unsure, hindi sigurado, lahat ang dapat gawin, babanatan ko na ngayon. Gawin nyo na kagad, no? Kung hindi ako ma-appoint, at least nagawa ko na. Ang Pangulo mismo ang nagsabing gusto man niyang magpatuloy si Lopez, pero anya ang gumalaw laban sa kanyang kumpirmasyon. Sayang si Gina. I really like her passion, but you know how it is. This is a democracy. And love him when he talks. Pero ang mga kaalyado mismo ng Pangulo ang bumoto laban sa kanya. Ang tingin ni Lopez kay Senador Lacson na nagsabing hindi siya kwalipikado, may astang diktador at di sinusunod ang tamang proseso ng batas. He was the rehab czar. And then we were able to address the poverty in the areas, and I did really well. Tapos sinasabi mo, hindi ako fit because I stood by the Constitution without fear, because I followed the Constitution. Any kind of extractive industry which will damage our water resources, there's no negotiation there. What do you want me to do? Don't negotiate. If it's wrong, it's wrong. You're putting the lives of the people there at risk, and it is against the Philippine Constitution. It's really wrong. Maging si Cayetano na tinutulan din ng kanyang kumpirmasyon, nauna nang sinabi nito na dapat ay mahigpit na sundin ni Lopez ang proseso ng batas. Ayun pala, iba naman pala. Just behave. How do you want them to behave? Stop it, just think for the common good instead of business interest. Being plastic is bad. Okay? Don't be a hypocrite. It's wrong. Tsaka plastic actually destroys the environment. Diba? Kahit patila na laglag si Lopez, umaasa pa rin siyang makausap ang Pangulo. I texted Bongo several times. Anong sinetext nyo kay Bong? Nangihingi kayo appointment? Yeah. Bong! Can you... para... 3 exclamation points. Show this one to the President anyway. Sa gitna ng programa, nasaksihan ng live ni Lopez ang mga taga-suporta mula sa Greenpeace na ikinadena ang mga sarili sa gate ng DENR. Sa palitan ng mensahe, naluha ang dating kalihim.
Yeah, I love you guys. Yeah, thank you so much. I'm like really deeply touched. Yeah. We keep it on. Sa mga buhos ng suportang tulad nito, natanong si Lopez kung nais ba niyang ipagpatuloy ang paglilingkod sa gobyerno sa pagtakbo sa nalalapit na eleksyon. I don't like. Ang gulo, no? Ayaw nyo. Yeah, I'll get bored. Because I don't like, even when I was chairman of ABS, I get bored in the office. My passion's really on field. Sa lahat ng paglalahad ni Lopez sa mga pagsubok sa kanyang trabaho, inamin ito na siya ay dating nagkasakit ng cancer. You know, I had cancer this year. Yeah, and then I cured myself, no? I mean, I had, because through you're herbals. over it already. Yeah. Yeah, totally over. I didn't tell anyone until I was cured. Sa botong 16A, parang pinali ng Commission on Appointments ang kanyang mga pakpak. Pero ang talagang pangarap ni Lopez, Miss Gina Lopez in the house! Makes me happy. Kung siya sana'y nagpatuloy sa DENR, yeah, we're gonna start a grassroots movement. Not movement like advocacy, for area development. Yeah, so everyone can get involved. If you think small, if you will dream small. If you dream small, you will do small. So you should think you are. So kaya gusto mo yan? kaya pala yan. Yeah, that's why I believe I can fly like you're, you know, like you should never think you're small. You can. Ayan, di ba? Can. Alam mo yung because I tell the people, maliit ba kayo? Hindi. Bakit? May Diyos sa loob nyo. So never think small. You can do anything, be anything. Ayon sa dating kalihim, ang pangarap na ito, umaasa siyang isang araw ay makalilipad muli. I believe I can touch the sky. Woo! I think about it every night and you sing one song. Spread my wings and fly away. Daniel Razon, UNTV News and Rescue, Quezon City. Para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website ang untvweb.com. Ayan po mga hataw na balita ngayong araw po ng Martes, May 9, 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jules Suriao. At ako naman po si Monica Veral.